Sabado at pangatlong Sabado ng buwan. Every first and third Saturdays of the month. So here we are. Sana po i-share niyo po yung link natin sa Facebook o kaya po yung ating Radyo Maria Philippines na right now na po kami connect together with St. James Parish Youth Ministry po sa Facebook. So, pag-share niyo po at tayo po ay magsama-sama dito sa ating programa. Alam niyo lang po ang aming tagline, the heart of education is the education of the heart. Ayan, from Asia Pacific Network po yan. At nais ko pong dagdagan ng ganito. Ang taong tunay na edukado ay modo o mabuting tao. Sa tamang edukasyon, naroon ang solusyon. At bago po tayo magpapatuloy sa ating bahaginan, tayo po ngayon ay mananalangin at pag-unahan po tayo ng ating mahal na si Teacher Letty. Let us feel the presence of the God in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father in heaven, with a grateful and contrite heart, we come before you to ask for offer blessings, praises, and thanksgiving for all the people who are here today in this episode of Education. We wish to instill in the lives of our learners and mentors that the heart of education is the education. And we believe that we can do this better by bringing Christ into the home of our learners. Bless all our learners so that they value education. That through education they become competitive, innovative, creative, self-reliant, and self-sufficient. Please continue to inspire us, and so that we can share new updates, new knowledge, and new information about education. For all of this we pray in the mighty name of Jesus. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Wow, that was a very beautiful prayer, Auntie Beth. That's what we need talaga naman. So, ayan nga po, at bago po tayo talagang lalalim pa sa ating bahaginan, magpapakilala po kami. Ako po ang inyong lingkod, volunteer teacher kalakbay, Janet Siensya Coco. Ayan, siya talaga. Ito na po si Nanay Letty. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako naman ay ng kalakbay, Benedict Santiago. Ako po ang nasa institutions. Ayan, so muli, welcome po to our program, Edukasyon. Ayan, at napakainit po ng panahon kasi init po ng ating mga pag-uusapan. Pero syempre, ayaw naman natin masyado maging controversial. Baka bumagalit yung ating PSDs dito. Syempre naman po, alam po natin na kasalukuyan, maraming pong kaganapan sa ating bansa. At maugong ang mga nangyayari. Ngunit higit sila sa edukasyon, syempre ang topic natin, ano na nga ba ang nangyayari? Ganyan. So ngayon, nasa huling bahagi na tayo ng school year, last quarter ng 2024-2025. At alam naman po natin dito sa mga parte na to, nandiyan na ang mga final exams, mga final requirements, mga research defense, at lahat. And then, final exams and graduation, closing programs, recognition. And then, papasok po tayo sa bagong school year, 2025-2026, kung saan po kailangan nating pag-aralan yung mga bago na naman po kaganapan sa edukasyon. At yun po yung pinigay ko nga po na sana maging topic namin. Yun ay report po ng Educational Commission 2 Year 2 Report. Ayan, so pag-usapan po natin yan. Pero siguro nga, kumustahin natin, no? Ano nga ba ang mga kaganapan? Sa mga private schools po ngayon, medyo nagpo-final exams na iba. Yung iba naman mga performance tasks, gaya ng sa aking paaralan, kung saan ako connected. Mga performance tasks po ngayon, mga dapat nilang matutunang competencies na pinagsama-sama na magmula ng first quarter, second, third, and fourth. At dito sana nga ma-exhibit nila yung mga competencies na ito sa iba't ibang subjects. At yan
ay dapat ma-demonstrate yung tinatawag nga nating learning outcomes o process sa mga learning standards at mga learning competencies. Ayan. So, kumusta naman, Teacher Beth, ang PSPS? Ngayon na tayo nagkita-kita, pasensya na po. Nung last time po kasi, we were really looking for somebody to do the technical something. Kaya kanina kung nakita niyo po, medyo we were doing live kasi yun nga po, pinag-aaralan namin yung ating technical something that we have to do. And thank you doon sa mga nag-assist sa amin. Actually, mga teachers po sila, staff ng aking paaralan. At I already acknowledge them. Infant Jesus de Providencia, Learning and Development Center Incorporated sa Diyos. Kasama ko po kanina sila Julia Serafica, si Teresa Lamo, at lalo sa lahat yung nag-assist sa atin, si Jeffany Fernandez Miguel, yung aming teacher in charge po sa aking paaralan. Kasama rin yung aming pilot at guard, si Mr. Jocely Levita. Actually, kasama rin po namin kanina si Arlene Dayan Sebastian. Okay, so salamat. Sige. Okay, Ben, it's your turn. Ang taas ko ng energy. Ngayon po, ako muna ibabati talaga ng ano po. Ngayon po muli, nagkikita tayo. Nagkaridigan muli, nagkakapwentuhan na tayo muli. At nagkaroon ng pagkakataon para magkita kami tatlo. Kumusta natin, David Neti at Matya? Buti naman to. God's grace. Thanks be to God, we're surviving, continuing the mission. At pasensya na nga po, marami tayong nag-miss na episode. Anyway, nasa last quarter tayo. So, alam naman ng lahat, kapag last quarter na po ang ating mga paaralan, ang mga teachers, gano'n din ang ating mga guro ay talagang pinipilit na matapos na ang lahat ang mga kakailanganing tapusin para sa last quarter, bago po dumating ang closing o ang end of the school year. Meron po tayong mga memorandum na natanggap na mula sa Central Office na bilang pinaka-guide kung paano ang gagawin. At mula dito, maging ang mga private school ay binibigyan namin ako ng pagkatasa o binibisita po sa private school, hindi lamang po public school, upang makita namin kung kumusta na rin ang kanilang mga natapos na. Lalo na dito sa tinatawag natin basic education curriculum. Kumusta na po ba yung pag-i-implement ng itong basic education curriculum? May mga nakatapos na ba? May mga hindi pa ba nakatapos? Nasa saan ba? Dahil maalala natin, napakaraming mga bagyo ang dumating ng third quarter at nahirapan din ng mga teachers na pumasok sa loob ng paaralan. Ilan din mga pag-aantala ng mga klase dahil sa sobrang kainitan, kinakailangan na hindi nila makapasa ng mga bata. Maraming mga pwede dapat i-consider at kinakailangan din tingnan yung actual days of teaching. Meron tayong tinatawag na dapat may oras at may bilang ng araw na dapat na-meet ng teacher ang kanilang mga estudyante. That's right. Kaya pala, sa paaralan ng apo ko, maaga sila kasi tapos na kanilang final exam ngayon. Because, speaking of yung sinasabi mong bagyo at saka initan ng panahon, yung mga bata kasi sa eskwela kami yun, hindi napapasok. Kaya at least na-kompleto. So, parang ito Yung na-kompleto number kami ng days. Kaya, bakasyon na po nila next week, checking o pagkakalang Forms. Yan, ano po naman, bawat paaralan po, may tinatawag tayo ng school forms. Yung bawat school form po na yun ay dapat na ma-fill outan din ng teacher na mismo magsasabit dahil hindi po pwedeng walang mangka ang mga bata. At doon titignan kung dapat bang umusan o mag-promote at dapat bang graduate o magtapos ang bata. Kaya meron po tayo mga tinatawag na forms o school forms na dapat po ay maisabit ng ating mga katupan. Meron din naman yung examinasyon na sinasabi kanina, yung ni Ma'am Jack, no? Tinitinan din natin yung mula sa alignment na ng natapos na MELP o mga learning competencies na dapat ay naisa-turo po ito sa ating mga bata sa kanilang antas. Dahil kapag na-promote po sila, panibago na naman at dapat, sinasabi nga natin, scaffolding ang pag-aaral. May mga pag-aaralan sila na dapat nakuha nila yung basics.
Ang mainam lang po ay may mga tinatawag tayo monitoring and evaluation team mula sa School Governance Operations Division at meron din naman tayo sa Curriculum Implementation Division. Itong dalawang division po na ito ang naatasan upang umikot sa mga paaralan upang magsagawa ng naturang pag-monitor na pag-evaluate ng ating mga eskwelahan. Maging ito man ay publiko o ito man ay privado. At maliban diyan, meron din po tayong mga bisita mula naman sa region. Ito yung mga regional heads at bumababa po sila for the monitoring and evaluation of some of the programs coming from the national. Ito yung halimbawa ng po, meron kami tinatawag na induction program of beginning teachers. Yung mga newly hired, maalala na doon tayo sa private school, bago ka magturo sa loob ng paaralan, ay may 6 na araw kang pagdadaanan na i-attend mo yung orientasyon, yung training at workshop mo kung ano ang pag-grade, paano ang pagtuturo, ano ang estratehiya, paano ang paggawa ng iyong syllabus at iba. Dito naman po, sa induction program for beginning teachers, may module naman po silang tatapusin. Kinakailangan kung bago kang teacher, para makita namin na ikaw ay nakapasiti ayon sa standard ng ating kaguruan, ang tinatawag nating Philippine Professional Standard for Teachers or PPST. Kinakailangan dumaan po ito sa different modules. Ang teacher, bago man siya, o isang taon, 2 taon, at 3 taon, kinakailangan niyang matapos po yung module na iyon. Yun ang isang programa o yan ang ating speaking about that, parang ngayon, so meron na kayong mga teachers preparing for the next 2 years. Is that what you're saying? Pero sa mga private schools right now naman, along that line, may mga namong problema dyan dahil yung mga papalipat, yung mga papasok sa public naman, nag-a-absent sila ngayon sa private schools. At yan nasa talaga, assessment din na tayo. mga assessment. Nasa quarter na tayo ngayon na pagpili ng mga bagong teachers. Ako may request ang mga private schools dyan. And along that, I hope, pero nakikinig sa amin ngayon dahil nasa division of Isabela. Kasi ang Santiago, nasa division ng Santiago City. Yung kung mga paaralan na nasa iba't ibang municipalidad naman ay under Isabela. Kung saan yung aking paaralan ay under. At dun nga po, makikipag-usap po magkakaroon kami ng audience with the STS, na Malaysia Diana, kasi nga minsan yung mga teacher, of course, sino na ayaw ng napakagandang package na DepEd, diba? Napakataas po talaga ng sweldo sa DepEd. And it's a public knowledge na mababa po talaga sa private schools. Kasi napakahirap naman po na itaas ng tuloy-tuloy ang mga tuition fees, mga babayarin, dahil libre naman talaga sa public. Hindi naman lahat ay pwede rin masilbisyuhan ng public. Kaya dapat pagtulungan talaga ang private and public. Kasi hindi lahat ay pwedeng lumipat sa public. And incidentally, sana ako, this is really like speaking and thinking out loud, kung pwedeng yung mga teacher na galing sa private, if and when they are going to actually have like demonstration teaching, assessment, or TRF na sinasabi parang, what's TRF again? It's a test for proficiency. Yun yata yung kapalit ng English proficiency. And so, parang kung maaari sana ang mga private schools ay magkaroon man lang ng, shall I say, like, notice that these teachers will actually undergo mga demonstrations. Kasi sometimes hindi talaga sila papaalam at mag-leave na lang. And syempre karapatan naman nila mag-leave. But then, yung mag-leave sila ng all at once at hindi malalaman agad kung bakit. At parang, tingnan muna, nagmamadali sila. Ang term ko nga dyan, scampering to have their demonstration, teaching, and assessment at the Department of Education Public School. So, sana lang po, pagbigyan po ng chance ang mga private schools na ma-inform and then
if and when these teachers are employed, actively engaged during that period, tanongin po sila na nagpaalam ba maayos, nabigyan ba sila ng tinatawag natin permission. Yun, di ba? That's why, kung pwedeng masystematize sana yun ma-institutionalize yung public asking the teachers to present, like, sana yun, permission, or yung public asking the teachers to present, like, permission dito sa permission. Pero dito ba sa yung Medyo makapagpapaalam din. so you require dito sa permission. Pero nagkaroon ng bago ka mag-apply ay tinitingnan namin kung saan paaralan ka. And then, Meron tayong tinatawag na PEI, Behavioral Interview. Okay. At doon pa lang, malalaman na namin kaagad mula sa mga nag-a-apply kung sila ay presently connected at hindi connected. and I hope that you will be honest, you will dear teachers. Kasi alam nyo, if you are connected with the private schools, be thankful naman and grateful at least. Kasi minsan talaga ang private schools, alam natin yan, Naging training doon. training ground. You are training ground, Awa naman talaga ang private. at pagka-train na sila, Saka sila lilipat. masakit po yun. Alam niyo po, lalo na alam mo, Sir Ben, when you are already emotionally invested to these teachers, in other words, napamahal na itong mga teachers na ito, and you have shared with them, the level of yourself, your skills, your knowledge, values, attitudes that you actually, have invested on them, but including financial investment kasi you have to send them to trainings also, lalo na kung ang paaralan ay member ng Private Education Assistance Committee, mag-a-attend yan ng mga trainings and seminars, and then of course other trainings pa. And so kung invested na talaga yung private schools, pagkatapos aalis po yung teacher, napakasakit. Opo, nararamdaman niyo ba? Napakasakit yan. Oo. And I'm sure nakaka-relate po dito ang mga school administrators ng private schools. Yung mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na yung mga nagmamayari o nag-operate ng mga private school, alam niyo po, yan din naman ang paulit-ulit namin narinig. At meron tayong tinatawag na MANCOM. Hindi ko lang alam po, sa aming division kasi ay meron kaming tinatawag na private school MANCOM, isang pagpupulong ng lahat ng school head, kasama po ang schools division, executive committee naman ng public or ng division namin. So, meron kaming consultation. Nagkakaroon kami ng MANCOM with the private school. And I'm really hearing about that. Yun nga lang, sana nga ang private schools will have like an active engagement na parang it really is a private-public partnership. Yes naman. Yun din naman po ang malinaw naman dato sa amin na ang private school ay kapartner namin, katuwang at kabalikan. Kaya nga pwede kaya na parang, kasi may mga scholarship naman to make sure na, private school, okay na ba yung enrollment mo? Pag wala pa, mag-encourage doon sa public. Like kayo, pumunta kayo sa private school. Baka po magkaroon ng issue po. Sure, kapag Wala necessarily man, parang namimili ng isa po yun sa amin na bawal parang hindi kami kung sino ang mag-enroll sino. Kahit na minsan ay nais na namin ilito yung proyekto kasi ang number lang ng dapat ng klase ay nasa 40. di ba? Para yung quality of education hindi ka sacrifice. May mga panukala na po ang ating mga unong ng mga public school na mas di man sila ay nakikita nila yung problema na kapag nagtanggap ng enrollee, ay napupuno yung klase. Kaya itinutulog ka agad sa regional MANCOM natin yan. Na pwede ba? Dalhin na sila sa private. Yan po naman yung Oo. Ako talagang 40 hanggang 40 lang. Pero, Sir Ben, minsan may umabot pa ng 60 dyan. May umabot ng 50 plus, di ba? Yun ay hindi ko kayang sagutin doon sa kasi pero sa school ng Santiago po ay nagkaroon ng malinaw po ng bigay ng mandato po ang ating tagapamanihala, ang ating schools division officer, na binanggit po niya na mayroon tayong guidelines in terms of the number of students per classroom. Or kaya naman, di ba, nag-put up agad ng parang additional classrooms kasi accommodate. Doon po Baka naman sa... naman pwede ngayon na Doon po sa ganyan, ma'am, meron kami tinatawag ng planning officer. Yung planning officer namin, siya lang nagtatalaga, halimbawa sa taon na ito,
ilang teacher ang kakailanganin natin. Bago po mag-close ang klase, bago na makikita na namin ilan ang pumasa. Kapag pumasa ito, ma-absorb agad sa next level ng ilan yung lumipa, ilan yung nag-drop. Meron po kami survival, may mga datos. I-present ito. Pagka nakita na ito ng planning officer, titingnan na niya ilan ang teachers na kailangan. Kaya kami meron February, nagpapa-assess na. Palagi doon tayo sa 5. So anyway, thank you for the comment. Speaking of yung number of students, quality naman sa sana over 150. Ang nangyayari as parent, minsan dahil nga sa hirap ng buhay din, napipilitan pumunta sa public because it's free. Eh ngayon, punta sa private, may babayaran. Kaya yan ang nagiging problema na kahit gusto ng mga magulang na punta sa private, but because of financial matters, medyo nahihirapan sila. So you cannot also blame the parent na punta ka sa public because of this number one problem. Kaya nga dapat ito ma-address na mabuti para nang sa ganun naman. Ano bang suggestion mo, ma? Kaya nga, Ako, along that Pastor Ben, meron ng tukong dyan kaya nga nagkaroon ng scholarship for junior high and senior high. Ang senior high, actually, wherever you go, yun nga lang, pag punta ka ng private, may konting top-up na tinatawag fees. But then the tuition, sasagutin talaga ng gobyerno, especially if dire-diretso ka nag-aral. Kapag nagbalik-aral na kasi you have to pay for that. Ngayon, speaking about ano ba yung maganda, ang ginawa actually ng ating gobyerno at that time, when they were years lang I think it started nung panahon pa ni Paul Aquino, na nung nakita nila na sobrang ang dami sa public na libre, and of course, education is a right, so dapat talaga mag-aral ang mga bata. But then, let's face it, gaano man mo kagaling ang teacher, kung sobra-sobra po ang estudyante mo sa klase, hindi ka na rin magiging very effective. Let's face it, no? Iba pa talaga yung masi-shepherd mo ng ang bata na ilan lang ang number nila. And yun naman po ang grace na nasa private kasi hindi nga po masyado marami ang yung karamihan po sa mga paaralan sa private kasi puno ng public schools. And so nung panahon po na yun, nagkaroon nga po ng tinatawag na Educational Service Contracting Scheme. Yun po ang ESC na ngayon nga ay kilala-kilala, nagkikilala yan sa pangalan PAPE or Fund for Assistance to Private Education, and then naging Private Education Assistance Committee po, na iyon nga po ay may punto na nakalaan na instead na itayo ng pagkamamahal na building, itulong na lang sa pag-aaral na pupunta sa private. Monitor yan. Mula sa amin mula sa kagawaran ko ng edukasyon, meron po mga officers doon, yan lang po ang tinututukan. The implementation. Yun yung sinasabi ko na, may ES doon sa private. Yun din ay galing sa government and program din yan. Meron you can go there. Parang gano'n ang thought. Meron po yan. Kaya nga, ang tawag na namin yan, katayo ay kapalitan natin ng private school. Pero may mga magulang na hindi ito naiintindihan. Ayun nga, that's right. Mahirap na po, sinabi namin sa kanila. Kaya nga sa pamamagitan ng programang ito, ayan, sige Ate Len. Kaya nga, first sana talaga maintindihan na ng parents na ano ba ang dapat nila gawin upang matuto talaga kanilang mga anak. Kaya kung kinakailangan sana dahil marami na kaya, I just want to share, sinabi sa akin sa estudyante ko nasa abroad na ngayon, ang hinahangad lang niya mga bata ay 20 to 30 students. Very strict also the one. Beyond that, hindi na sila papayag. That's why it's quality. Yeah, kaya nga sabi niya, I'm glad ma'am because we were able to at least raise yung passing mark ng aming estudyante because of that number na. Kaya tingnan niyo po sa mga assessment ng mga national na yan because of their number, mas marami pumabasa. Pero marami pumabagsak sa akin because of the fact na marami yung mga estudyante. Siguro factor yan. That's right. Kaya naman alam mo, Teacher Ben, yung ating pag-uusapan supposedly, although malaki pong topic talaga yung ECON 2, kasama yung issue na yan. Yung bang sobrang dami ng estudyante sa public, na sa private naman ay pwede sana ma-accommodate. Kasi I agree with you, sinabi ng teacher na sabi mo nga, teacher yan na dati mga estudyante na naging teachers abroad, na iba talaga, alam mo yung parang naaalagaan mo ang bawat mag-aaral ng mga bata. That's really mentoring, shepherding, alam mo yun,
when you shepherd, sabi nga, the good shepherd, not even one soul you're going to leave. Diba? At paano mo nga yan mahahawakan ng talagang parang yung everything you can share kung napakadami ka. Diba? Sa totoo lamang po, sa bawat estudyante na may kanya-kanyang kwento, pakinggan mo lang ang kwento niya sa 20 na estudyante, napakahirap na. Ang ilang oras na. At ilang oras na po ang tutuloy niya. Diba? And hindi talaga madali ang magturo. If you really would like the child to become the best that he or she can be, you have to really give your time, your whole life. Kaya alam niyo yung mga batang yan, anak talaga ang tawag ng mga teacher. Kasi second parent siya eh. And if you are to be true to the second parent to the learners, you will journey with the learner. And, well, ang ginagawa na nga lang din po ng mga iba para nga ma-journey nila ay napipilitan silang piliin yung mga priority na lang, yung sobrang pasaway, yung sobrang nawawala na sa landas, yung sobrang nangangailangan ng attention. Whereas, kung siya sana nga ay magtututukan mo, mapapakinggan mo ang bawat kwento, you journey with the educational road of the student, then you will find out na ang bata talaga nangangailangan ng ganyan klase ng attention. Ako nakita ko din yan, na ang bawat bata may kwento. May kwento ng buhay, kwento ng kaalaman, kwento ng mga nababasa niya, kwento ng kanyang mga kaibigan, kwento ng pamilya niya, kwento niya sa kanyang mga involvement. With all of that, definitely, it will take a village to really educate us. Sige, connect ulit tayo dun sa ano mo, premise mo. Oh, yun na nga. Kaya ngayon, kung ang anak ang point natin, magandang pag-usapan because as we move to the next school year, these are things na hopefully we get to see and check. And then, really listen to what EdCom 2 po is saying. I hope na marinig niyo po yung pagbibigay po ng encouragement ng ating kasamang si Kalangpay si Pamilya, na ang private school po ay hindi na nangangulugan na magpapayag ka ng mas malaki. Kung hindi, mayroon pong ibinibigay na tulong din ang pamahalaan. Malinaw po ito na maging nasa pribado man ay may tulong po na pinansyal para sa mga mag-aaral. Yun po yun. Meron man gastos na pagbabayaran pa sapagkat mas pinauusay naman ang servisyo o kalidad ng servisyo ibinibigay din ng private school. Pero alam mo, Ma'am Janet, minsan, ito lang isang analysis din na pag-aralan namin ay kapag naman ang isang private school ay talagang napakaganda at naririnig mo ang kalidad at quality education na ibinibigay niya at kung ano ang produkto nito, minsan ang dami din nag-enroll sa private school. Oo, talaga naman. Diba? At minsan nga, libo-libo pa yung nanduroong nag-enroll sa private school na ito. Ganon din, nangangailangan din na siya in the middle of the year, nangangailangan siya ng additional na teacher dahil nagkaroon ng additional din na number of enrollees. Kaya may ripple effect talaga. That's right. And there really are schools like that na talagang kahit na mahalang tuition, pupuntahan siya. And we know there are schools like that na kahit pa just 100,000, well, yung Ateneo, for example, no, mga schools like that na private pero talagang dinudugog ng mga mayayaman, no? Pero meron din po kasi mga eskwela na kaya naman, kaso pag konti lang ang kanilang estudyante, what can they afford to ito may isa akong sitwasyon na namalooban, no? Na ako ay naging isang principal na pinakamalaki school dito. Last mile school. Alam niyo ba na halos isa o dalawang buwan ang ginugol ko, mahalan ko lang yung mga bata na dapat ay nasa paaralan. Ang ibig kong sabihin ay may mga anak ba itong mga to na magkikinder, hinahanap ko. Dahil nagulat ako sa number ng kinder ko, nasa 27 lang. Tapos nung next enrolling, nasa 6 na lang. Nasaan ang mga nanay na wala na panganak? So, hindi na Nagkahanap talaga ako. Alaman ko, naglilipatan din sa karating barangay na eskwela. mga Pilipino din. Oo. Kaya, dapat yung kalidad, maski private public ka, minsan hindi ka pinupunta.
Kasi may private school na ang ganda naman ng kinder program nila. Kaya nung nakita ko yun, sabi ko, dapat intensify ko din yung program ko ng kinder dito sa public. Kahit na sabi na, ay public naman. Marami talagang factors in kanya. Oo, kaya nagulat ako dapat tayo kasi kung aanin na lang ang kinder ko, sa susunod na taon, aanin na lang din. Ang grade sa susunod na taon ng grade 2 ko, aanin. Kawawa yung teacher na madi-displace. Kaya carry over na kasi kaya kailangan Mawawalan naman ng trabaho yung teacher. dapat marami muna sa tayo pa sa atin. Kaya may mga pagkakataon din na tinitingnan natin, lalo na yung mga nadi-displace na mga bata na, yung mga nanay na nagtatrabaho na sa ibang lugar. Minsan naman ay palaki na ng lola, kinukuha na siya. May mga ganun. May mga ganun, totoo yan. At speaking about that, alam niyo po ba na, kasi nga nakita rin ng EDCOM 2 na ito ay isang issue. Kaya nung pinresent itong EDCOM 2 para po sa kaalaman ng iba, sa Congress pinresent nila, ang naging posisyon, 100% po ng mga congressmen and women voted na bigyan ng assistance naman ang mga bata na pumunta ng private schools in the elementary level. Kasi nga, minsan sa elementary din, yun nga may schools siguro sa public na pupunta, pero meron din kasi napakadami. Kaya kung napakadami naman ng mga bata dun sa public schools na elementary, lalo na nakita kasi nila yung foundation na kanila. Oo. Yun yung gusto kong i-stress doon na kakailanganin din na maganda talaga ang program. Foundation talaga ng bata dapat mapusan. Kaya nakita nila na yung children's development workers, child development workers, CDW, Yeah. ay dapat din nilang i-train. Kasi di ba minsan yung mga bata na kailangan mag-undergo ng kinder ay hindi naman din well-trained. Yeah. May mga courses tayo na ECCD, Early childhood. education na ibinibigay ito sa mga DSWD worker. Yes. Binibigyan na rin dapat meron man lang sila dito. Kasi nga dati pala, wala man lang yan silang parang ang ano lang nila is like training. Oo, na hindi talaga sila prepared to handle kindergarteners. Napakalaking bagay yung foundation kasi yan. Formative years nga yan, sa ano nga. Kaya pag disiplina ka bata, kung di na disiplina ka maaga, wala na. Sira na lahat. Kaya po yan, priority number 1 po yan sa EDCOM 2 report, na yung mga bata in the early stage ay dapat bigyan ng support. Kaya kapag nutrition nila kasama. Ako, may mga nakalagay ko. Kasi may mga study, no, kapag itong mga bata ay hindi siya nakaka-absorb. Hindi talaga nakaka-absorb. Yung young age niya, hindi mo talaga makita. Kapag ang bata ay hindi kumain sa umaga, may effect. Bumabagsak talaga. Kaya nga, if you even would have to push that backward then, pati yung buntis, di ba? Kaya nga DSWD po talaga ito eh. Kasi yung bata mo sa kanyang formation pa lang sa womb, mahalaga na. Kasi this is where the brain, everything, the nourishment will have to be given. Kasi ito po yung, parang this is where the direction or the formative na tinatawag, the formative stage really begins. Kasi kung hindi po maganda ang nutrition, ang nourishment ng buntis na nanay, nagkakaroon pa ng mga emotional baggages, mga battered women, naalala ko po nga pala kung nakikinig po ang mga madre natin sa Our Lady of La Salette, ang mga SNDS, Sisters of Notre Dame de La Salette, meron silang program for battered women na ngayon ay 30 years old na. Anyway, happy anniversary. Yan ang kanilang attention, mga bata na kailangan supportan. Because as you're saying, mahirap po talagang mag-aral ang mga bata ng gutom. And kahit po alam niyo sa catechism, sabi nga natin, ang rule of thumb dyan, you cannot teach Christ to an empty stomach. Diba? So, nagpapakain din. Meron ganong program, Sir Ben. Oo. Actually, gusto ko rin banggitin dito, I'm hoping yung mga kind-hearted circle people, kung saan may mga kaibigan ko ako dyan, they came up with this program actually when they went to the public school na nag-feeding program sila. At yun ang sabi ng public school na pinuntahan,
sana daw maulit. Kasi nga, pinili nila isang barangay, it's actually one last night school also na may mga batang malnourished. But then you cannot naman pagkabili ko itong malnourished, parang iba. So, ang ginawa nila, talagang lahat na rin, parang they had a feeding program. Pero ang feeding program kasi, it has to be a program. Yeah, it must be a program. It must be a program. Hindi pwedeng one day feeding. Very time ito pinag-uusapan natin kasi ang bibigyan yung mga Semana Santa. Sana naman maisip ng iba if they can share some of their financial matters, mga sigyan ng mga bata. Sana naman sa ngayon umpisa na po natin kung magbigay ng ay mga kailangan natin. Hindi na natin kailangan mga gamit, mga pwede natin ibigay. Para naman mabigyan natin ng halaga. At sabi nga dun sa isang sharing ng isang paboritong pare, sabi niya, the reason that why we fast is yung ating info-fast, isi-share natin. Yung one meal natin. Kasi marami talaga tayong mga kapatid. Ngayon, mga nagugutom. Yung pang, marami naman kami intermittent fast, hindi talaga kumakain. Kapag December. But ako ay occasional yung mga intermittent fast. Kasi yung mga katulad mo natin na alam yung healthy, kailangan din talaga mag-fast and feeding sa atin. Yung a part of what we really have to be for ourselves, ibibigay po natin sa ating mga kapatid. Yung po ang hamon ng LEP. Iba po rin tayo sa LEP. At kaya sa edukasyon po talaga, we look at everything. Education is really holistic, di ba? Napunta tayo tuloy sa social media. Oo, di ba? Napunta tayo sa... Yung muna, pangalawa ba dapat marinig ng ating mga listeners ngayon ay ang issue na ano na bang kinakailangan na katoga ang bata? Okay. Oh, yes. Sa private school ba, kailangan bang nakatoga ang bata? Ako, I would say yes and no. Yes or no. Sabihin natin yung no dahil yung iba nga, syempre, you have to pay for that. Diba? You have to, yung school, papatayin din. Hindi rin mura yung mga toga na yan. Kasi the cloth, the cap and gown, etc. But then, kapag ka naman di ka nakatoga, sorry, better to say, kitang-kita doon kasi sino yung parang internet ay hindi maayos, meron talaga, yung parang hindi na ihanda mabuti, lalo kung ang magulang, for example, yan ay nasa abroad at nag-aalaga lang, ay busy-busy din. Minsan, I'm sorry to say, minsan yung dating ng bata, hindi ba alos na lamuhan. At kitang-kita mo yung pag hindi nakatoga yung bata. Whereas kung nakatoga sila, no discrimination. You don't see anything na, kasi lahat sila nakakaw, lahat sila nakakaw. So, I would say na, I really would go for the caps and gown. May tayo, may mga memo, Meron din. dumating ulit tayo sa tulong na maraming mga magulang ang nasasabi ba, kinakailangan bang magsulti, kinakailangan ng bayan ba. Kaya sa pag-uli ko para lang ay kahit ko na huwag nang pagsulit ko na kasi may dumating memo mula sa Meron din dumating. Opo, So, nararating lang. Opo. Instead top and down, supply. May supply, may lalagay. Kaya lang, nag-comment naman ako sa supply. Ang ganda-ganda ng supply nung nag-graduate ako ko. Ngayon mag-graduate ko, gusto kong palitan. Huwag mo masalang ganun po yung supply na pwede pang gamitin. Gamitin at hindi papalit-palit dahil iba-iba ang administration, iba-iba ang design. Kapag nakakasayang naman yung buwan, nakakasayang naman yung nakakabili yung pagkamakal-magin. Kaya naman mapag-picture ako ko, Nanay, iba yung supply, bibili na mo daw kami iba. Yung kay kuya, hindi na pwede. Pero nagsabi, kaya sabi ko, bakit kailangan magpalitan? Anyway, ate, na happy graduation. Magandang punto yun. Oo. Well, speaking about that, Sir Ben, may memo dyan. Ang private school naman, like in my case, we consult. We really ask the parents ano ba gusto nila. Although ito po kasi, ang rule of thumb namin, sa kinder talaga, yung mga maliliit na ka-camp and gown, yung grade 6 talaga, hindi namin pinag-camp. Nag-camp and gown din pala, yung grade 10 lang hindi. Kasi yung grade 10 na
paaralan namin ay parang moving up stage talaga siya. So, it's not necessary na naka-cap and gown. So, naka-uniform sila na may supply. Kaya ako kahit magbubugin pa. Kailan sila nagkaroon ng picture taking pa, meron silang mga doon. Tawag ito. Wow. Pinagkasayan pa sila. Sabi ko, expensive na pala. Isa po yan sa pinag-usapan na Sa public kasi hindi yan. hindi basta-basta po na magkakaroon ng posisyon. Inaano natin yan ay may participation ng mga magulang. Katawag natin yan ay Parents Teachers Organization Association. Sila po ngayon ang nag-uusap-usapan po yan. Pero dinidiscourage na yan. Kung halimbawa mga parents ay nais nila, hindi na po ay imposition ito. Kung hindi, sila po mismo mga magulang ang nag-nais. So, with that, pinapayagan po. Pero may mga limitasyon tulad na napakagaro ng pupunta halimbawa sa isang resort o pupunta sa isang hotel o pupunta pa sa kung hindi naman kaya, ay hindi na-discourage namin. Pero kung kaya at wala man nagreklamo, at nakita namin na ito ay sinanggulit at nagkaroon ng consent ang mga parents at sila mismo ang nagmungkahin ba nito, minsan po ay nilalagyan lang po ng sinasabi ko, baka po may pagreklamo, kayo po talaga ang gawin. Pati yung mga expenses ng mga bata, kasi binili ng seniors and juniors club eh. Yes. Kaya ko sabi ko, yung aking pamangkin ko din, nagpunta na rin ko sa pagkapansin na narawas. Nagpunta rin na pagbibili ng pang-gown niya. Gown niya. Oo, minsan yung mga gown, napakabubo. Tapos kung may graduation board, Junior, senior. Sabi ko nag-exist naman yan na wala noon for how many years. Okay naman ng mga parents, pero bakit na hindi pwede naman? Marami pong factor. Halimbawa yung sinasabi natin na ang gadget na lang ang kausap ng bata. Sa socialization nawawala. Yung pakikipagkapwa kung paano pala ang ka-age mo ay nawawala. Nawala ito. At may effect din naman. So, kinakailangan bigyan uli ng oportunidad na makita mo paano mag-heal ang isang bata. Ma-feel niya na may pagbabago na from bata to adolescence. Dapat ma-feel niya. At paano siya dapat umangkin na nanaayon sa rule of the thumb. And we call it the rule of the society. Yun po. Kaya ang personality ng isang bata, pag inuulit natin, dapat may mga oportunidad na exposure ang bata para sa Socialization purposes din. and social grace at the same time. How they behave, how they interact with the opposite sex and with the same sex. Actually, ideally pa nga yan, may mga table settings sana yan. And you would know how to handle like, yun, yung board, etc. May time pa. Well, that was my experience during my, I don't know, yung years natin, back 5 years. But ngayon natin, masyadong expensive na yung gano'n. Ito like mga table setting. Pero ang recommend natin pag isang private school kaya ako inalis yung private ang seniors and juniors pro. Kasi kinukulang nila ang time for that particular time. Lumalabas sila sa eskwelahan nila at saan ba sila ganyan? Kaya inalis daw niya kasi nga nangyari yata sa eskwelahan yung bibigyan ng case. Ang anumang programa po na naging kalabisan ay ang anumang bagay na ipinapatupad, mainam pa ng ating aligaina, gayon. Kapag ito ay hindi na isagawa ng tama, talagang delikado. Kaya napakalaga talaga ng responsibilidad ng guro, ng principal, ng program supervisor. The higher level you go, the bigger the responsibility. At ang pagiging isang honor school. Mahirap yun. Sobra. Dahil Talaga po. ang salo mo lahat mula sa pagiging sa talong, mula sa curriculum, pagtingilan ng pagtatasan para sa mga bata. Kasi nga siya, Teachers, hirap sa kanya pero pa rin siya. diba? Pero talaga, it's so stressful. But tama kayo. Pero ba, gawin mo naman yan? I thank God for Linawin giving natin na yung issue po na ito, kaya namin binabagay para marami po mga magulang magtatanong kung kailangan ba ng program, didepende po sa paaralan ng kanyang kinabibilangan. Lalo na kayo mga magulang na siya nagbigay po ng tulong o desisyon dahil mula po sa mukhain na natin nakatataas
ay i-discourage ko na magkaroon pa ng mas magandang pagsasagawa ng seremonya o ng pagtatapos. At napakaganda naman actually yung level niya, no? So, maybe really to Kasi respond. nakakatawa, alam mo, dun sa memo, nakalagay na pati spirit. Talaga lang. Tapos sinasabi kong 1 oras, 2 oras lang. Kapag maliit na paaralan, dapat 1 oras lang. Kapag 2 oras, kapag malaki na paaralan. Kasi kung isang pulong-pulo na lang napakarami ng sasalita. Eh, malaki ngayon ang kampanya. Exactly. Kasi matagal isipin mo, Opo, nakalagay na doon, hindi muna, papaliban muna ng mga taong politiko ang dito kapag maging tagapulong tagapagsalita or maging guest speaker natin. Baka pwede bubunawang sa taon na ito para po hindi kulayan po. Tama rin. Which is just right. Kasi hindi po talaga panahon ito ng mga sobrang speeches. And I agree, ang graduation program, Solemn. tapos solemn siya at saka very memorable. And yung mga speeches talaga, they have to be like inspirational messages, something that would really, give the graduates or the learners, the food for thought. Ang nakalagay pa doon ay dapat ang iyong guest speaker ay alumni. Oh, as an inspiration. Doon para makita nila na As an epitome of the learnings that he or she has acquired from that institution. Which is, one good advice. Ako, I go for that. So, maganda po yan. Kaya, ngayon pong graduation, ayan po, yung mga paalala, kung it has to be a collegial or a PTCA decision, parents decision, kung gusto niyo pong mag-gown, mag-cap, or mag-uniform talaga. Kasi it's like at yung sablay ni Madam. and Nauso kasi ang sablay. oo, ang ganda yung mga Mainam sabihin naman din. na. Kasi Pilipino, na tayo ay may inilalagay sa Parang nauha natin sa mga UPS at mga sablay, inspired. Yung style na hindi sila nagagaw yung mga students. Ako, alibata. Naka-ano yan sila. Yes. Naka-Pilipina attire yan sila. Tapos ang mga nagagaw na talaga yung mga doctoral, yung mga master. Halimbawa, meron na pangyari na. Ang graduation natin ay nakapilipino. Mga bago, Maybe. Kaya Kaya mahal din. Kung mahal din naman kasi. kaya yung pinasuot mo na barong noon, yung barong ngayon. Kasi yung sablay hindi mo na maisuot. Matalang yung barong noon at saka barong ngayon. Eh kung minsan na nagagawin, mga 10 taon na sa atin. Kailangan maging resourceful ang mga parents. Hindi mo kailangan bilhin lahat. At saka kung minsan yung mga batang talaga na hand-me-down yan di ba? Kasi hindi agad yan ang sisira. Oo, lalo na kung maayos ang pagkaka-preserve. So talagang, very Filipino, yun nga, inspired by yung ating mga kabataan, mga paaralan. Parang minsan naman ay makita mo sa kasapotang formal ng mga Pilipino. Ang mga magdala. Diba? I like it na mga I like the idea naman. Pinakahirap nito. Pati mga teachers dapat, dapat din. Kasi kung kinikilala natin na ang kasuotang barong at antar ay isang formal na kasuotan, at ito ay para sa mga programang formal, bakit kakailangan ito ang hirap na kasuotan ng pamilya? pwede ka rin mamanghiram ng baro. Barong na. Diba? So, dapat diskarte lang. Oo. Hindi kailangan gumastos ng marami tayo. So anyway, napakaganda po ng ating talakayang ito. Tunay na napaka-pulo-pulo ng edukasyon. Yan. Oo, yung pinalam ko kasi lahat yan, maraming pwedeng magtanong, lalo na yung mga medyo nahihirapan pa sa buhay. At paano sila yung sa pagtatapos ay wala na na-expose ng tawang paanan. Ayan, ako pinapakitaan ako ng point back natin. Ano pang masasabi natin? Atin na dito. Anong masasabi natin? Actually, ito po ay ibinibigay natin sa mga naghahangad na makabahagi sa, of course, sa pagpapatuloy ng pag-i-air ng ating Radyo Maria. Alam naman po natin na ang Radyo Maria ay matatagpuan natin sa Tarlac, sa Zambales, sa Cagayan, dito sa Isabela, at of course, ang ating mother studio ay nasa Tarlac. At kung tayo po ay mag-donate dito sa kana ito, paano ba nila makukuha ito, Ate Len?
May isa po na ito. Karito sa office, pagkatapos kukunin kami yung number. Ngayon, nung andito sila si Kira Frage Maria, nagpunta po kami sa isang paaralan at very cooperative po at supportive po naman ang principal doon dahil pinag-iwan kami ng mga coin banks for all classes. Eh, ito lang po naman na ganito, paglalalaman na po ng 500, hindi mo po na itulog natin sa Radio Maria. Kaya nga po, we want to encourage also the parents, no? Pwede nyo, tulad sinasabi ko parati, pwede natin turuan ang bata maging generous as young as they are. Pas pamamagitan ng yung sobra-sobra na tinatapong piso-piso, ilagay na lang po sa ating coin bank. Sana nga, bawat bahay may coin bank. Sir Ben, kumuha ka naman natin ganito. Wala akong tinatapo ng piso-piso. Iniipon ko yan para sa ako lagyan natin ang mas nagiging tatalaran na sa Kasi diba? Meron pa tayo mas malaki na eh. Oo, ayan. Dapat pala sa'yo mas malaki. Ang ating pong, ako ang naniniwala ako ay kung paano ito inilalagay natin sa isipan ng bawat isa na maliit man na bagay para sa iyo, yung kaliit-liit ang halaga ng perang hawak mo ay maaaring malaking bagay sa tao. Amen, amen. Kaya yung kanina, dagdagan ko yung pagiging isa, generous mo na pagiging share ko. Kung hindi, yung value ay huwag mong itapon. Bigyan mo pa rin ng halaga, malamang mailagay ko lang dito, ito ay pagkawin para sa ita. Amen. Oo, tama. Really Christ into everyone talaga. Kaya yung mga kukuha ko, makipag-usap na ko, yan dapat ipa-advertise natin. Sa lahat po na nais na tumulong para naman sa pagbibigay po ng donasyon dito sa ating coin bank, makipagtulungan lamang po dito po kayo tayo. Anytime po. Kasi kung paano commercialize ito at Wala ko tayong mga advertisement na vaccine po ba? One Providence, bakit Radio Maria existed already for how many years? Amen. And yun nga po, ang mga coin banks na ito ay tutulong po na mag-sustain sa mga iba't ibang mga gadgets, mga tawag ba natin dyan, mga wirings, mga towers na kailangan po natin i-maintain. And let's face it po, nagde-deteriorate din po yan, nag-depreciate, katulad nung kailangan nangyayari na bagyo, na masira. Kaya po matagal kami na off the air. So, kung meron po tayong ready funds, ay padali natin po yun na magpapagawa. Pero yun na nga po, kahit po yung sa pagbabayad natin sa ating kuryente, sa ating internet, we really need the funds. Kaya maraming salamat po sa mga nag-donate, sa mga naka-pledge sa Radio Maria. You are a blessing as I believe God has been giving you all the blessings. Kaya nga po sa information ng mga iba, ang nagagastos po ng Radio Maria ay almost more than $500,000 for 1 month lang po. For the maintenance of all the things na kailangan ng Radio Maria. So please help us. Be very generous because a generous heart is always a happy heart. Happy heart. And let us help Mama Mary help us. Ayan. So, kung tutulungan po natin ang ating Radio Maria, kaya ng mga napapakita po natin dito, ito po ay nakakarating sa mga tahanan, lalong-lalo na sa mga tahanan na nakatutog lamang po sa radyo. Yung mga kapatid natin na sakit, hindi makalabas, hindi makapunta kung saan-saan, at makarinig ng mga magagandang mga paalala, mga dasal, isa sa radyo na yan. Meron din mo na sa minsan naka-on ako habang nagdadrag malayo-layo. Tapos marinig mo yan, mga songs of praise, songs of worship. Ikaw na minsan nakakalitaan mo punta sa loob ng simbahan at dumalo sa isang araw. Pag nakarinig ka nito ay parang nag-stop ka again. Ganun din, I remember my husband, Roger. Nakapulog din siya sa Radio Maria. Ang kanyang automatic yung on ang radio. Nakakatuwa din, lalo na kapag kailangan mo ng guide. Kunyari ikaw problemado ka sa araw na yon, parang hindi maganda ang oras na yun. Subukan mo lang. Pag makinig ka lang ng radio, magiging iba ang ambience. Parang feeling mo may kulay-ulay. Kasi lalo na pag narinig mo yung mga kapalihan natin, nagsasalita. Oh, yeah. Ang ganda ng magpapaliwanag. Ang ganda
dyan na mababago talaga ang perspective mo, yung sad day mo, mababago din. Try it po, try nyo lang. Mga, lalo rin mga kalakbay natin diyan, i-on nyo po lagi yan sa inyong sasakyan. May apps po tayo, RM122.1 FM. Kaya may problemang radyo. Sa ating cellphone, download na po ito. So please just download at meron na tayong Radio Maria sa inyong mga cellphones. Radio Maria Philippines po yan. At kahit saan po kayo nandun, pwede po kayong makinig. Kung merong internet, di ba, meron kayong Radio Maria. 24/7 po to, walang tigil po. Kaliman na lang kung bumabagyo na po. Kaya kailangan natin sustain ang malakas na power ng ating Radio Maria transmitters. Ganun po, with all of this po, sana nga patuloy pa yung pong iparating sa iba kasi marami pa hindi nakakakilala ng Radio Maria. At alam po namin dito kasi sa Isabela, merong mga area na hindi pa nararating kasi nga po yung transmitter natin, kailangan pa natin palakasin. And that's the reason why we have to continuously raise funds. At meron din tayo mga ibang mga, mga expansion na ginagawa din sa ibang lugar pa. Ay natutuwa po kami, nag-start kami, tatatlo pa lang tayo nun, Tarlac, Cagayan, and then Isabela. And then nagkaroon na ng Zambales, nagkaroon na ng ibang mga lugar. So, we are hoping po na ang point banks na yan ay magkaroon kayo ng access para po i-share natin sa mga kaibigan. Pati lang po ang programa ng radyo. So, 50 to 54 na po tayo, 6 minutes na lang po. So, muli po ako personally, I really thank God dahil we are given the grace always to be here at Radyo Maria. Despite all the odds, kumbaga, kami po si Sir Ben, napaka-busy po niyan bilang program supervisor. Katulad din po. Malala nyo na sa airport ako. Kinakailangan po mag-introduction. We are happy na we can do something. But there is always a way. Katulad din naman Sir Ben, may paraan ng Diyos. No? May paraan tayo para mag-join tayo sa Katulad ngayon, kanina kasi I was really having a problem dahil honestly, I didn't know how to connect pero God really made a way. So may mga dumating and then si Sir Ben also added like his own way of to improve natin. Kasi kanina may mga technical glitches na may gumagano, no? So, and very sensitive po ang radyo. So, God really makes a way. So, thank you very much for being with us. Bago tayo magdasal. Ako din po, bago po ang lahat ay nice po paalalahanan. Lagi tayo nakikinig para naman ang ating buhay sa ating mga kapag-gataner at nakakapag-dinig tayo ng salita at mapapahali mga kwentong tulad nito ay malamang yung kwento rin ng buhay mo ay nasasabi natin dito. Kaya lagi mo magaling yung dito sa atin. At di ako nag-critic po kung interesado po kayo maging kabahagi, just message us dito po sa aming Facebook account, ito po ginagamit natin o kaya sa mga account po namin kay Benice Santiago, Lenny Salazar, Janet Colodo. Pwede niyo po kami i-message and then let us know po kung interested po kayo in whatever way. Yan. So ano yan? What about you? So, having said that, ayan, tayo na po ay magdadasal na. So, inaanyayahan ko po yung lahat na muli po, let us be conscious of God at ilagay natin ang ating mga sarili sa kanyang harapan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dinarangal ka namin, o mahal namin Diyos, sa pamamagitan mo at sa inspirasyon ng ating pinagpalang mahal na Inang Pilit Maria, kami nga po ay pinayayaan nyo ng pagkakataong ito na makabahagi, makapabigay ng aming mga kaalaman, ang aming puso, at naniniwala po kami na ito ay paraan ng ating mapagmahal na Ama, mapagmahal na upang parating ang bawat puso at bawat tangan. At sa pamamagitan na po nito, nawa po ay maging instrumento po, maging niyan ang programa ito, ang programa edukasyon, ang programa ng Radyo Maria at lahat-lahat ng mga ibahagi
daluyan at nagigdaanan ng grasya ng Panginoon. Kaya patuloy ka na dumadalangin, Panginoon, sa mo ang aming puso at isipan pati ng aming palad upang makibahagi at maipagpatuloy ang mga programa, ang mga kailangan ng school ng Radyo Maria. Manahan ka muli sa aming puso, Panginoon, ikaw na banal na guro, nagpapagligtas ng Panginoon. Nawa manatili sa puso ng bawat isa ang iyong pagmamahal. At makita nila na sa pamamagitan ng edukasyon ay mga magbubukas na puso, na pintuan, na kaisipan. May mga maantig, may mga makapagnilay, at hindi maunawaan ang kahalagahan ng buhay. Itinuro mo ito sa aking Panginoon, lalo na ngayong panahon ng Amen. Sana po, lalo namin mapaigting ang aming pagpipilay sa mga bagay-bagay nito. Ikaw, Panginoon, ang daan, ang liwanag at buhay. Ikaw ba ang tunay na guro na siya mismo nagsabuhay ng aming dapat na maging buhay. Lagi mo po kami samahan sa aming paglalakbay. Ito po ang aming samo at dalangin dito sa programang edukasyon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At dito na nga po nagtatapos ang programang edukasyon. Tandaan po natin, ang tunay na kaalaman ay nakakapagbabago, nakakapagpabuti. Ang may edukasyon ay magiging tao, anak ng Diyos, kasama ang ating Panginoon Jesus at ang ating Ina Maria. Tayong lahat ay mag-aaral sa buhay na ito at guro din. Nawa maging daan tayo upang mapabago ang buhay at maging mabuti. Ang kailangan ng ating mundo ay edukasyon na tamang solusyon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa tuloy po natin pagsasama sa unang Sabado naman ng April. That will be from April. Ano nga po ba yung April na yan? Basta po, first Saturday of April.